epekto ng bagyong si Gloria. Sa Washington, D.C. Wala ba namin pwedeng iwan? Ito ang sama-sama natin pamiging Saksi! Magandang gabi po, ito ang balitang tahanan ng katotohanan live mula dito sa simbahan ng Santa Ana sa lungsod ng Maynila. Ako po si Mike Enriquez. Hatid namin ay serbisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Isang oras na lang. Pasko na. Mga kapuso, kung noong mga nakaraang araw sinasabi namin ilang tulog na lang ay Pasko na, ngayon po ilang hinga na lang. Araw na po ng Pasko. Dito po sa may simbahan ng Santa Ana, sa parokya ng Nuestra Señora de los Desamparados, sa Santa Ana, Maynila, tuloy-tuloy po ang pagdiriwang. Nagumpisa po yan ngayong gabi sa pag-awit ng 7 koro po o singing group o choral dito po sa simbahan ng Santa Ana at sinundan po yan ng misa na hanggang sa mga sandaling ito ay ginaganap pa rin po. Ito po ang tinatawag na Misa de Aguinaldo na tradisyon po ng mga Katoliko. Ang nakikita niyo po mga eksenang yan sa mga sandaling ito ay mga tao pong nagdaksaan dito at ito pong eksenang to ang nagaganap ngayon sa daang-daang mga simbahan sa buong Pilipinas. Hindi po magkamayaw ang dami ng tao dito, hindi na po kayo makakaraan maging yan sa nakikita niyo yan patio o yung pong churchyard kung tawagin ng simbahan ito ng Santa Ana. Punong-puno po ang simbahan sa loob at labas hanggang sa kalye po sa may Pedro Hill, siksik po ng tao at bilang pagdiriwang po nila at pagsalubong nila sa Kapaskuhan ng taong 2003. At kahit papano ang kasabihan na itatawid ng Pilipino ang Pasko, kahit na ano mangyari ang kahulugan po nitong dami ng tao dito sa Santa Ana, ay patuloy po ang pananalig ng Pilipino sa bata na isinilang 2,000 taon na ang nakalilipas. Samantala mga kapuso, bukas na po ang call center sa Malacanang, pero bago po namin iatid sa inyo ang balitang yan, meron po tayong balita tungkol sa nangyari po sa may Leyte. Medyo malungkot po itong balitang ito sa may Katimugang Leyte, lalo pa para sa mga biktima ng pag-uupo ng lupa ron. Pero ngayon pong araw na ito, meron pong isang Santa Claus na nagdala po ng konting kasiyahan at si June Veneracion ang ating saksi. Noong isang linggo, umaasa ang mga taga San Francisco na magkakaroon sila ng masayang Pasko. Nakahanda na sana silang mag-celebrate. Pero sa isang idlap, ang dapat sanang pagdiriwang ay nauwi sa paghukay, ang paghahanap sa mga nawawalang mahal sa buhay. Si Marciano Maquinano ay isa sa mga maswerteng nakaligtas, pero wala siyang dahilan para magsaya. Nawalan siya ng asawa at 5 anak. Nag-iisa na lang siya ngayon. Sa evacuation center, hihintay ni Marciano at iba pang nakaligtas ang paglipas ng Pasko. Tuwing Pasko, masaya kami, maghanda kami, kahit konti lang. So, ngayon, paano na to? Sinubukan silang patahihin ng isang Santa Claus na dumalaw sa kanila kanina. Namigay si Santa ng mga chocolate at candy. May mga dala rin siyang nakabalot na pamasko. Ang laman, mga relief goods. Nag-alay naman ng misa ang simbahang Katoliko para sa mga biktima ng sakuna. Umapila ang simbahan sa mga nakaligtas na huwag mawalan ng pag-asa at huwag din kalimutan ang totoong diwa ng Pasko. We can still see the light as Christ came to this world to give us hope to continue and to celebrate life every day. Ako si June Veneracion, ang inyong naging saksi. May 600 pamilya sa Bacoor, Cavite ang magsasalo-salo ng kanilang Noche Buena ngayong gabi sa loob ng ospital. Tinamaan kasi ang mga residente doon ng typhoid fever na mula raw sa maruming tubig. Si Cara David ang ating saksi. Merry Christmas and a Happy New Year. Pilit na lamang pinapatay
Pinapasaya ng mga residente ng Mary Home Subdivision sa Bacoor, Cavite ang kanilang Pasko. Paano naman? Daan-daang pamilya kasi dito ang magpapasko sa loob ng mga health centers at ospital. Tulad ng pamilya Orbon na 2 araw na sa ospital. Lahat sila may typhoid fever. Mahigit 600 na ang isinugod sa mga ospital at health centers dito. Ang itinuturong dahilan ng typhoid fever outbreak, maduming tubig. Pagkabagong bukas ng gripo, lalo na sa hapon, ano siya, yung ma-brown siya talaga, tas ang baho. Salmonella bacteria ang sanhi ng typhoid fever. Karaniwan itong nakukuha sa tubig na kontaminado ng dumi. Ayon sa mga residente, hindi daw ito malayong mangyari dahil malapit sa imburnal ang ilan sa mga water pipes ng subdivision. Ito po yung sinasabi nila na nagkakaroon ng negative pressure. Ito yung possibility na pumasok ko. Pumasok yung maduming tubig. Pumasok ng maduming, nasasama. Ang New San Jose Builders ang kontratista ng subdivision at siyang may hawak rin ng tubig sa lugar. Kahit wala pa yung resulta ng condition ng tubig, what we did yesterday up to this morning, dinagdagan namin yung chlorination ng aming mga deposito ng tubig. Marami sa mga tinamaan ng typhoid fever ay galing sa mga mahihirap na pamilya. Pero sa gitna ng kalbaryo, buhay pa rin ang diwa ng Pasko. Sa loob ng kanilang maliit na simbahan na ginawang pansamantalang ospital, nagbayanihan ang mga residente dito at tinulungan ang nangangailangan. Ako po si Cara David, ang inyong naging saksi. Ilan naman sa ating mga kababayan ang aabuti na ng Pasko sa daan at sa laot. Magtitiis na lang daw muna sila. Si Cesar Apolinario ang ating saksi. Maagang pumila sa bus terminal dito sa Cubao si Jobert Nogra. Bibiyahe siya papuntang Leyte para makasama ang asawa na 5 taon na niyang di nakikita. Dahil mahigit 30 oras ang biyahe sa Leyte, hindi na siya umaasang makakasama si Mrs. sa Noche Buena. Kaya sa bus na lang daw niya sasalubungin ang Pasko. Malungkot rin eh. Siyempre, nasa laot kami niyan eh kasi siguro mga 12 midnight nandun kami sa laot niyan. Sa barge na kami siguro niyan. Katulad ni Jobert, magpapasko rin sa bus si Salvador Olaguer. Ang biyahe niya sa Liloan, Southern Leyte. Tanggap na niyang hindi Pasko ang daratnan niya sa Liloan kundi Kalbaryo. Dahil pagdating niya roon, tutulong siya sa paghukay sa 10 kamag-anak niyang natabunan ng buhay sa landslide. Kasi halos lahat ng kapatid ng tatay ng asawa ko, patay lahat yun. Bali walang lahat nakaligtas doon. Kasi yung iba nga yata, yung katulad yung biyanan ko, hindi pa nga nakikita hanggang ngayon daw eh. Dinagsa naman ng mga pasahero ang Eva Macapagal Terminal sa Maynila. Bibiyahe ng Cebu ang barko ng Super Ferry kaya magno-Noche Buena sa laot ang mahigit 700 pasahero. Nasa laot man maghahanda raw ang Super Ferry ng mga programa para mapasaya ang mga pasahero at pagsapit ng alas 12, magpapadisko pa sila. Cesar Apolinario ang inyong naging saksi. Libreng tawag call center para sa pamilya ng mga OFW binuksan sa Malacanang. Kampo ni Erap duda sa timing ng desisyon ng Sandigan Bayan na pumapayag makapagpagamot sa Amerika ang dating Pangulo. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Mga kapuso, nasama sa pagsasama-sama ng mga tiga Santa Ana sa pagsalubong po o sa paghintay ng pagdating ng Kapaskuhan ng taong ito. At tulad po ng sinabi ko kanina, ito pong klase ng pagdiriwang na ito ang nagaganap po sa halos lahat ng simbahan sa buong kapuluan habang sabik na inantabayanan ng sambayanang Pilipino ang pagdating po ng araw ng Pasko. Samantala, magandang balita po, bukas na po ang tinatawag na libreng tawag call center sa Malacanang. Kaya naman ang ilan sa ating mga kapuso ay nagpunta ron at nakilibreng tawag po para kamustahin yung kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung po mga kapuso natin na mga tinatawag na OFW. Si Tina Panganiban Perez ang ating saksi. Arroyo ang kauna-unahang tumawag sa libreng tawag call center na ito sa Malacanang. Alas 5 ng madaling araw nang tawagan niya ang isang pamilyang Pinoy sa Amerika para bumati ng maligayang Pasko. Hello?
Miss Gloria Arroyo. Just wanna wish you Merry Christmas. She's very lucky. Okay. Sige. Alas 11 naman ng tanghali nang pumunta sa call center si Aling Maria. Minsan lang siya makatawag ng libre sa anak niyang si Beth na domestic helper sa Oman, kaya't nagpabalik-balik siya rito. Si Beth na panganay sa 11 anak ni Aling Maria ang tanging kumikita sa kanila. Pero ilang buwan na itong hindi nakakapagpadala ng pera kaya nag-alala si Aling Maria. Nang magkausap sila, doon lang nalaman na nasemento ang paa ni Beth kaya't hindi ito nakakapagtrabaho. Huwag ka uuwi na, kahirap ng buhay rito. Sinabawang tinik ng isda lang ang handa ni Aling Maria sa Noche Buena. Inabutan siya ni Presidential Advisor on Overseas Filipino Community si Herson Alvarez ng konting panggastos. Ang hiling lang niya ngayong Pasko, kaginhawahan sa buhay. Nakahangurang ako sa kahirapan. Awa ko sa mga anak ko. Wala akong magawa. Christmas season is not just a season for greeting, but also a season for expressing the deepest needs of families. Tuloy ang libreng tawag hanggang 30 ng Disyembre. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong naging saksi. Sa iba pang mga balita, mariin ang tanong ng kampo ni Joseph Estrada kung may ibang motibo sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpagamot ang dating Pangulo sa Amerika. Inilalayo ba raw si ERAP dahil palapag-lapit na ang kampanya? Si Lay Alves ang ating saksi. Diskumpiyado ang kampo ni dating Pangulong Estrada sa pagpayag ng Sandigan Bayan na magpagamot si ERAP sa Amerika. Malinaw daw na may kinalaman ito sa politika. Bakit daw biglang pumayag ang korte kung kailan malapit na ang kampanya? Dati ayaw talagang pagbigyan, iniipit, inigipit. Pero ngayon halos itulak pa siya palabas. Ayon kay Opposition Congresswoman Amy Marcos, kabado lang ang kampo ni Pangulong Arroyo dahil malakas pa rin ang hatak ni ERAP sa masa. Maliwanag na siguro faktor pa rin si Presidente ERAP sa ating darating na halalan. Siguro ayaw nila na makabalik pa habang may eleksyon. Pero mariin ang pagtanggi ng Malacanang na may kinalaman sila sa pasya ng korte. Nagkataon that this is also in line with the desire of the President to extend the humanitarian treatment and consideration to the former President. Hindi naman makumpirma ng tagapagsalita ng Pangulo kung totoong ang Pangulo pa ang unang tumawag kay ERAP para sabihing pumayag na ang korte sa pagpapagamot nito sa Amerika. Samantala, maghahain pa rin ng motion for reconsideration o temporary restraining order ang prosecution panel para harangin ang biyahe ng dating Pangulo. Ang prosecution panel nalulungkot at nagtataka kung bakit ang Sandigan Bayan ni-reverse yung kanilang unang resolution na dinideny yung motion to travel abroad ni former President Estrada. Ang nakikita namin sa korte, usually hindi sila nagbabago. So kung meron silang grinant na motion, they stand by it. Naghahanda na rin ng PNP sa biyahe ni ERAP. Pumipili na sila ng 4 na police escort para sa dating Pangulo. Kailangan daw na may karanasan ito sa pagbabantay ng VIP at sa pagbiyahe sa ibang bansa. Ako si Lay Alves, ang inyong naging saksi. Pamilya ng mga bilanggo pwedeng matulog sa bilibid hanggang December 26. At paano nga ba ipagdiriwang ng mga presidential candidate ang Pasko? Abangan sa sama-sama nating pagiging saksi. Sa Iraq, binuhay ng coalition forces ang diwa ng Pasko doon. Ito ay sa kabila ng nararanasang kaguluhan sa bansa. Pati ang kanilang headquarters ay inayos para sa Kapaskuhan. Sa Bethlehem, tahimik ang lugar kung saan ipinanganak si Jesucristo. Pangamba ng mga residente, baka madamay lang sila sa mga kaguluhan. May balita kasing pinasok ng mga militanteng Palestino ang kanilang bayan. Sa Russia, kakaiba ang mga Santa Claus doon. May gamit na kasi sila para sa pag-akyat ng mga bahay. Kahit na mataas na building ay aakyatin ng mga ito, maibigay lamang ang mga regalo. At ngayong Kapaskuhan, iwas politika raw muna ang ating mga kandidato. Gaya natin, panahon muna ito para sa pamilya. Si Sandra Aguinaldo ang ating saksi. Muna sa politika
ang mga gustong kumandidato sa pagkapangulo. Ngayong bisperas ng Pasko, pamilya raw at hindi kampanya ang kanilang prioridad. Gaya ni dating Senador Raul Roco, na handang-handa na para sa Noche Buena ng buong pamilya mamaya. May konting Noche Buena at saka yung mga bukasan ng mga gift. Si Senador Panfilo Lacson, dadalaw sa kanyang mga magulang sa Imus, Cavite. Si Fernando Poe Jr. naman, nag-out of town kasama si Susan Roses at ilang kamag-anak. Si Pangulong Arroyo hindi itinuloy ang kanyang tradisyonal na Pasko sa Baguio City para raw matutukan niya ang sitwasyon sa Southern Leyte. Dadalo siya sa isang misa de aguinaldo mamaya at magno-Noche Buena sa Malacanang kasama ang kanyang pamilya. Very simple celebration, and this is a family activity. Pero wala na raw si Simple pa sa Noche Buena ni retired Staff Sergeant Merlito Lagata, isa sa mga gusto ring tumakbo sa pagkapangulo. Dahil espesyal ang okasyon, bibili pa raw sila ng salad sa isang fast food. At sa kanyang dasal ngayong Kapaskuhan, hindi raw kakalimutan ni Mang Merlito na ipagdasal ang kanyang matagal ng pangarap. Ang wish ko po sa inyo ay ganito, ang maging pangulo ako ng aking bansa. Ako, si Sandra Aguinaldo, ang inyo naging saksi. May magandang regalo naman para sa mga presong nangungulila sa bilibid. Pwede nilang makasama ang kanilang pamilya nang hindi masyadong nagmamadali. Si Cheryl Yao ang ating saksi. 5 taon nang hindi nagno-Noche Buena si Aling Beth sa kanyang tahanan. Pagsapit ng 24, sinasama niya ang bunsong anak na si Adan sa New Bilibid Prison at doon sila nagpapasko. Nakakulong kasi rito ang asawa niyang si Daniel dahil sa kasong pagpatay. Pamasko naman ng Bureau of Corrections, pwedeng matulog ang pamilya ng mga preso sa Bilibid. Binigay ko sa kanila yung 24 hanggang they can stay overnight up to early 26. They will have to live sa 26. Ang Pasko ay panahon para magsama-sama ang buong pamilya. Kaya naman maging dito sa New Bilibid Prisons ay walang patid ang mga taong dumarating para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Naglakas loob naman si Willie na magpakasal kahit nasa loob pa ng kulungan. Homicide ang kaso niya. Sa isang mass wedding na ginanap sa simbahan ng Bilibid kanina, ikinasal na sila ng 3 taon niyang kapenpal na si Lilia. 5 pares ang ikinasal ngayon. Bukas, 5 uli. Ito po ang pinakamasayang Pasko po para sa akin dahil sa talagang matagal po ako na hinihingi ko rin po ito sa Diyos na talagang sana magkaroon ako ng isang babaeng makakasama ko sa habang buhay. 14 na taon pa ang bibilangin bago makalaya si Willie. Meron din namang ibang preso na sa tuwing Kapaskuhan, umaasang may darating na silang dalaw. Isa na rito si Mang Reynaldo. Gusto ko lang sana magkita-kita kami ba kahit hanggang bagong taon man lang. Kasi hindi nga kami nagkikita simula 8 taon na ako nakakulong. Ang tanging hiling ng mga presong tulad nila ay ang maalala ng kanilang mga pamilya kahit na ngayong Pasko lamang. Ako, si Cheryl Yao, ang inyong naging saksi. Live po itong kuha sa loob ng simbahan ng Santa Ana dito sa lungsod ng Maynila. Katatapos-tapos lang po ng misa at ang mga awitin dito, bigla po nagbago ang tema. Ang Pasko ay sumapit, Joy to the World, na siyang inaawit ng mga tao sa mga sandaling ito. Ang ibig po sabihin niyan, mga kapuso, Pasko na po! Christmas wish ng mga artistang sumali sa parada ng Metro Manila Film Fest. Abangan sa pagpapatuloy ng sama-sama nating pagiging saksi. Patay ang isang batang lalaki matapos masagasaan ng Ford Expedition ng isang artista pasado alas 5 ng hapon kanina. Manonood sana ang 5 taong gulang na si Jericho Navarrete kasama ang ina sa Parade of Stars ng Metro Manila Film Fest nang mahagip ng sasakyang minamaneho ni Reynaldo Liwag. Susunduin sana ni Liwag ang artistang si Rica Perelejo sa mga oras na iyon. Sa Japan, 2 Pinoy seaman ang nawawala matapos magkaroon ng pagsabog sa kanilang tanker na may kargang kemikal. May 17 pang tripulante ng barko na pawang mga Pinoy rin ang lulan pa rin na nagliliyab na San Venus tanker. Tuloy-tuloy ngayon ang rescue operations. Dinagsa kanina ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Alamin naman natin ang Christmas wish ng mga artista roon. Si Lar Santiago ang ating saksi.
Hindi mahulugan ng karayom ang Rojas Boulevard kanina. Libu-libong tao ang nagsiksikan para lamang makita nila ang paborito nilang mga artistang pumarada para sa Metro Manila Film Festival. Sa gitna ng kaabalahan ng mga bituin sa pagkaway at pagngiti sa mga fans, tinanong ko naman sila kung ano ang kanilang Christmas wish. Naway magkaroon tayo ng tahimik at maligaya at masaganang bagong taon. Kawawa yung mga kababayan natin sa latest, seriously speaking. Sana, I don't know, mahirap kasi magpasko ng ganon, di ba? For our country to stand up on its feet again. And this is most especially for the less fortunate. Ang mga kapuso naman nating bagets na artista, may wish para sa industriya ng pelikula. Sana lalo pang gumanda ang industriya natin. Kasi nakikita ko na parang yung mga producers, parang ang gaganda ng mga pelikulang ginagawa nila. I just hope na yung next year na mangyayari is mas maging productive for my career and also for our country to prosper by next year. Ang Parade of Stars kanina ang sinasabing pinakamatagumpay sa kasaysayan ng Metro Manila Film Festival dahil sa dami ng taong sumaksi. Kaya naman ganado-ganado ang mga artistang kasama sa parada. Ako si Lars Santiago, ang inyong naging saksi. At nakasama po ang GMA Network Incorporated sa top 10 ng mga kumpanya sa bansa sa taong 2003. Sa listahan ng prestigyosong Far Eastern Economic Review, nasa ika-9 na posisyon ang GMA. Taon-taon ay naglalabas ng ranking ang Far Eastern Economic Review para sa kanilang top 200 corporations. At mga kapuso, ilang minuto na lang po, Pasko na ng taong 2003. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sana ang ating Pasko ay maging masaya, makabuluhan at tahimik. Sa pangalan po ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako po inyong kapuso Mike Enriquez, live mula dito sa Santa Ana, Maynila. At naway maging masaya at tahimik ang inyong Pasko. Ako po inyong kapuso, Vicky Morales, kasamang naghahatid ng serbisyong totoo. At hanggang bukas po muli, araw ng Pasko, bago mag-alas 11 ng gabi, dito pa rin sa GMA, sama-sama tayong magiging saksi! Sa puso nagmumula ang diwa ng Pasko. Sa kapuso nyo madarama ang kulay ng buhay. Sa puso nanggagaling ang alay na tunay. Sa kapuso nyo matitikman ang sarap ng Pasko. Dito kayo ang bida, dito kayo ang star. Dito ligaya nyo ang una sa lahat. Dito kayo ang hari, dito kayo ang boss. Kaya naman Pasko namin sadyang para sa inyo.